Hey, what's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. May tayo mag-sounds. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Hihinto muna tayo, tapos basahin natin yung nag-DM sa atin mga ropa. Okay, I think this is a different kind of story. Pero for sure nakarinig na rin kayo ng mga gantong storya. Lalo na sa mga radyo. So yun, babasahin natin ropa. Hinto muna tayo, isang mabilis lang. Alright. So ito ang kanyang message mga ropa. Good day, ropa. Sana mapansin about Ingham. About tatlo. Okay, alam niyo na mga ropa kung ano yung tatlo. Sa English, ano? 3? Okay. Kwento ko lang po. Dahil sa hilig kong pagmumotor, may nakilala akong group rider at isa sa group nila ay naka-close ko. Isang guy, pero pag may mga rides lang din kami nagkikita-kita. Minsan nagchat-chat din naman. At lumipas ang ilang buwan, bigla siyang nag-offer sa akin about sa tatlo. Nagkita kami, nag-explain siya sa akin at ang sabi niya, male, and female daw. At yun ang partner niya, girlfriend niya na ise-sex daw. Shit, man. So male to male, tapos ang female, okay. Tapos girlfriend ng rider daw ang ise-sex nila. Okay. Napagplanuhan na nila daw mag-partner. Matagal na about sa tatlo. Gusto lang daw nila ma-discover about fantasy romantically. At yun nga ropa, pag mag-go daw ako, ay gagawa sila ng mga rules nila kung ano ang mga dapat gawin pagdating sa bed. Ako naman ropa, may girlfriend po ako. Wow. Sa ganitong sitwasyon ba, ropa, ano thoughts mo about tatlo? Okay, let's go! Well, pag sa lalaki, I was surprised na gusto niya dalawang lalaki tapos isang babae. For me, this is the product of watching corn mga ropa. Ganito yung nangyayari pag lagi kayong nanonood ng corn. Naiiba yung realidad nyo at nag-iiba ang takbo ng isip nyo. Yes, we all have fantasy. Baka sabihin nyo naman, hindi naman ganun, Suplado Moto, lahat naman tayo may pantasya. Of course! Pero, once na pumayag ka sa ganung MMF, dalawang lalaki, isang babae, sino may control? Yung babae o yung lalaki pagdating sa relationship? Kasi usually, ang trip ng mga lalaki, FFM. Pero itong kwento ni Ropa sa atin, kakaiba. Kaya nga mga Ropa, ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang ang corn, walang maganda maidudulot. Okay? Kumbaga, well, I don't want to be hypocrite, okay? Pagdating kasi sa ating mga lalaki, we are very fucking what? Territorial. Kaya nga, pag meron ka nakita na kumakausap sa girlfriend mo, nagme-message, or nagko-compliment dahil sa suot niya, parang nabubuisit ka na eh. Di ba? Parang umaakyat yung dugo mo sa ulo na wait lang, di ba? So, as a man, we are territorial by nature. Kaya nga, nakakapagtaka na bakit papayag ang isang lalaki na ipatouch niya yung girlfriend niya sa iba. What? Di ba? Di ba? Doon pa lang nawawala na yung pagiging masculine niya. Pero, ang tanong dito, sino ang may leverage? At sino ang nagsuggest sa mga ganitong gustong gawin or sa mga ganitong fantasy? I don't think na paglalaki gusto niya may kahati siya sa isang babae. 'Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo eh, huwag kayong dumiskarte na may jowa na, huwag kayong dumiskarte na may asawa na. Kasi it's a waste of time mga ropa. It shows lang na talagang yung standard mo mababa. Kasi pag ang babae may boyfriend na or may asawa na at lumalandi pa sa iba, ibig sabihin, siya mismo, hindi niya kayang protektahan ng sarili niya. Tapos, ikaw na lalaki, na mapagsamantala, so ano ibig sabihin? Nilelevelan mo yung level ng babae. Which is dapat hindi, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba, meron nagsasabi, hindi, Suplado, mas madaling mahuli ang manok pag nakatali. Hindi ganun. Walang challenge yun sa'yo. Kaya lang naman sumasama yung babae na yun sa'yo. Gusto ka ng babae, it's because maybe she's lonely. There's a reason why. She's lonely, she's bored, di ba? Wala nang challenge yung asawa niya o yung boyfriend niya. Ngayon, ikaw tong, sige, pwede na, pagtiyagaan ko na. Pero alam niya rin naman na hindi ka niya tutuluyan, di ba? Just for the fantasy, just for the tawag lang ng tawag lang ng laman, di ba? Or talagang maharot lang talaga siya bilang babae. So, hindi ko nakikita na may challenge yung mga discarding ganon. Ang totoong may challenge is yung talagang lalabas ka, approach ka ng mga babae, ikilalanin mo, anong pangalan nila, number, IG, or FB, or anything kung saan kayo magkakaroon ng communication. Di ba?
asking her to go out, asking her to eat somewhere or do some activities, di ba? Yun ang mga malulupit na lalaki. Hindi yung yayayain mo, yung may asawa. Hindi yung yayayain mo or masayang-masaya ka kahit alam mo may boyfriend na siya, sumasama siya sa'yo. So mga ropa, walang challenge yung mga ganyan. Pinapatunayan mo lang na mababa rin ang standard mo kasi pumapatol ka sa mga alam mo nang may boyfriend na. Kumbaga sa pagkain. Sino kumain dito? Akin na lang. Parang gano'n, di ba? Di ba? Uy, may tira, kainin ko na to, kanino to? So, instead na gusto mo yung pagkain na sariwa, mainit-init pa, ihahain sa'yo, di ba? Kesa yung kakainin mo, malamig na, tapos tira-tira, di ba? Siyempre, mahirap kainin. Kaya nga mga ropa, ulitin ko, tayo masyadong papadala sa libog natin, okay? Kasi, hindi rin maganda na ilalagam yung utak mo sa burat mo eh. Gets? Kasi pag ganyan lagi mong gagawin, eh wala na, nawawala na yung pagiging pagiging lalaki mo. Ano ibig ko sabihin doon? Siyempre, pag lalaki ka, problem solver ka eh. Bawat galaw natin, like I said, talagang hanggat maaari, dinumero or kalkulado natin. So, hindi tayo by feelings. Hindi tayo by emotions. Rational tayo mag-isip, logical tayo mag-isip na pag ginawa ko to, ito yung pwedeng maging resulta. Pag ginawa ko naman to, pwedeng ganito yung maging resulta. Di ba? Hindi tayo based on how we feel na parang, shit, parang feel ko talagang kaya ko eh. Hindi gano'n, di ba? There are times na, of course, naniniwala tayo sa guts natin, pero syempre andun pa rin dapat yung pagiging rational natin. Okay? So balik tayo dun sa tatlo na sinasabi ni Ropa. So may girlfriend pala si Ropa. I think down naman pag mga karamihan sa lalaki, 'di ba? Down sa ganyan. Kaso nga lang, Ropa, ganito. Ikaw ba gusto mo yung ganun na makikisali ka or makikisawsaw ka? And para sa akin yung nag-aaya sa'yo ng tatlo, I think kinain na siya ng kanyang pantasya na hindi niya na kayang protektahan yung babaeng na girlfriend niya. Di ba? Kasi syempre, girlfriend mo, dapat, you care. Mahal mo yan, di ba? Kahit naman hindi mahal na mahal, pero you care for that person. Di ba? We as a man, we provide and protect. So, nasan yung protection doon? Na papagalaw mo sa ibang lalaki ang girlfriend mo. Or papatouch mo sa ibang lalaki ang girlfriend mo. Kaya ikaw naman, bilang lalaki na gagawa nun, mag-isip-isip ka. Why? Kasi, pwedeng on the spot, magkaroon ng hindi magandang pag nakita nung tropa mo, nag-enjoy yung girlfriend niya sa'yo. So, paano? Pwedeng mainis siya. Pwedeng, tama na. Pwedeng patigilin kayo. O tapos ikaw naman, nandun ka na sa dahil loaded ka na ng ng libog mo, nawala ka na rin sa pag-iisip. Di bro, sige na. Tapusin mo ito. Utang ina. Ang pangit ng pinag-uusapan natin, Ropa. Tanginang sagwa. Anyway, ayoko pag-usapan sana yung mga ganito. Pero syempre, dahil nagtanong ka, gusto ko rin naman magbigay ng advice sa'yo. So, para sa akin, it's a no-no, Ropa. Kasi may girlfriend ka eh. Kung wala ka sigurong girlfriend. Anyway, kung single ka, pwede mo pang maisip yan eh. Di ba? Pero gano'n ka ba kauhaw para pumayag na makikisali ka? Gano'n ka ba walang options? Sabi mo nga, may girlfriend ka. Wala ba kayong ginagawa ng girlfriend mo para ituloy mo yan? Though it's a good thing na mapupulfill mo yung fantasy ng kakilala mo and also it's a different experience for you, pero for me, it's a no-no. Kasi maraming pwedeng possibilities na mangyari pag sumali ka sa ganyan. Kasi na yan eh, para sa akin, hindi na nag-iisip yung lalaki na pinoprotektahan niya yung babae. Kasi nawala na yung yung pagiging territorial niya bilang lalaki. Kaya ang nakikita ko dito, pwedeng yung babae nagdidikta dun sa fantasy nila, 'di ba? And kakapanood ng corn nung kakilala mong lalaki na nag-agree siya na sige, kaya namomotivate siyang gawin yun. 'Di ba? Kasi unang-una, kung hindi ka mahilig manood ng corn, hindi ka naman mamomotivate gawin yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Kumbaga, nagtulak sa'yo para gawin yan? Hindi ko maisip. Gets? Pero syempre, tao tayo, iba yung takbo ng utak natin. Pero syempre, iba pa rin yung may napapanood ka and pinapanood mo, kaya minsan gusto mo isabuhay. 'Di ba? Walang pinagkaiba sa mga K-drama na pinapanood nyo. Gusto nyong gayahin. Dahil sweet yung bida, gusto mo ganun ka rin. 'Di ba? Uy, ganito yung ginawa ng bida sa sa pinanood ko, ganito siya dumiskarte ng babae. Akala natin magwo-work sa actual, hindi naman pala. Or magwo-work sa mga kababaihan, hindi pala. Kasi pelikula lang pala yun. Kumbaga, nakokontrol o namamanipula yung outcome nung istorya. Pero in reality, hindi pala attractive yung mga kababaihan sa mga lalaki nagbibigay agad ng flowers or umaamin ka agad sa nararamdaman nila. Dahil lang sa napanood mo yung K-drama na umaamin ka agad sa nararamdaman niya at sinabi ng babae, sige, so ginaya mo. So same thing, mga ropa. Kakapanood natin ng core, nag-iba yung reality natin. Tandaan mo, lalaki tayo ha. Yes, I know. Mataas ang testosterone natin. Gusto natin lagi, hanggat maaari, puta, araw-araw, ganun, bembang, di ba? Pero kung magpapaano tayo, alila tayo, or magiging slave tayo ng tawag ng katawan natin, then,
I don't think na mapufulfill mo yung purpose mo bilang lalaki. Hanggat maaari, ayokong tignan na pangit, pero ang lumalabas pa rin is hindi ko nakikita na territorial na yung lalaki or kayang protektahan ng kaibigan mo yung girlfriend niya because papagalaw na niya sa iba di ba? And nakikita ko na ang may leverage dito pwedeng yung babae or mataas yung leverage is yung babae. Why? Kasi unang-una, like I said, ikaw bilang lalaki, hindi mo papatouch yung girlfriend mo kahit sa iba. Ayaw mo nga may kumakausap dyan ayaw mo nga may magme-message dyan ayaw mo nga pagsuotin ng ano yan provocative di ba? Tapos yun pa, di ba? So yun, Ropa, kung ako sa'yo, huwag ka na pumayag. Okay? Tignan mo kung ano yung... Depende kasi sa uhaw yan Uhaw ka ba? Lahat ng taong uhaw, syempre gusto malamig na tubig, di ba? Parang ang galing sa labas. Ang init, tiniis mo. At sabi mo sa sarili mo, pag uwi ko, iinom ako ng maraming tubig at malamig, di ba? Or bibili ko ng halo-halo na talagang masarap, yung malamig na malamig. Ganyan ang thinking natin So same thing din yan sa mga lalaking walang bembang. What? Gets? So either they are watching corn every fucking day. That's why ganun sila kauhaw. Like I said, may side effect ang panonood ng corn, mga Ropa, dahil nandiyan na yung pwedeng maging impotent. Yung pwedeng hindi ka na tinatayuan dahil mas tinatayuan ka sa mga pinapanood mo kaysa sa actual na babae. What? Kasi naging kumbaga nabuhay ka na sa digital world. So wag nating kalimutan na mabuhay tayo sa realidad at I know we are living in a digital world and lahat is parang napakabilis na, kumbaga napaka-fast pace ng buhay natin. Paano pa kaya sa ibang bansa, di ba? At least kahit pa paano dito sa Pilipinas, pag umulan, baha, walang pasok. Kaya late na late tayo, di ba? Tapos nakaka pala ng mga potang. Ba't tayo napunta ron? Anyway, so yun nga pa, para sa akin, hindi ako sasali. Hindi ako sasali at hindi ako magjo-join, lalo na kung dalawa kaming lalaki, kasi ansagwa talaga. Hindi ko ma-attempt na makita ko na may isang lalaking nakaupo sa harap ko tapos may isang babae. Hindi ka man na-awkward nandun? Magubad kayong dalawa. Ansagwa, di ba? Siguro pwede ba, bro? Yung tropa mo, hindi tinatayuan. Bro, pwede mo paligayahin mo yung yung EA ko? Puta, baka pwede pa yun, pero hindi pa rin di ba? Kumbaga, nandun pa rin dapat yung respeto mo sa sarili mo. Kung wala na sila respeto sa sarili nila, dapat yung respeto mo sa sarili mo andun bilang lalaki. Yeah, I know, sabihin nyo na naman, putang ina, andun Sigurado ka ba, suplado mo to? Andun na, hindi ka pa papapayag? Palay na yun Tangina, ayoko ng palay na binabayo ng iba. Gusto ko yung palay ko, ako babayo. Gets? Ako yung nagtanim. Pag anihan ako na babayo. Babayuhin ko ng babayuhin yung palay ko. Okay? Ayoko nang bibigyan ako ng palay, tapos babayuhin ng iba, tapos papabayo din sa akin. Walang pinagkaiba sa analogy natin na tubig, di ba? Puta, kinalaw ko yung tubig ko, ininom ko, okay lang. Pero yung tubig ko, kinalaw ko, tapos sumali ka, kinalaw ka mo, tapos papainom mo sa akin. No fucking way, man. No fucking way. Diba? Ulitin ko rin. Hindi ka ba nasasagwaan na yung lalaki maghuhubad sa harap mo? Paano kung pagripan kayo ng babae? Tang inang yung usapan na yan. Anyway, hindi, ginagawa ko lang katatawanan, Ropa, kasi parang hindi ko talaga maisip. Para sa akin, it's a fucking big no-no. No? Dalawang lalaki, isang babae, di ba? Kasi nakikita ko dito, fantasy din ng girlfriend niya Hindi fantasy ng lalaki, kasi bibira sa lalaki na papayag na gano'n. Or talagang siguro kung papayag man, hindi niya girlfriend. Ito girlfriend niya di ba? Mas maniniwala pa ako kung hindi niya girlfriend kaso girlfriend niya. So parang, ang nakikita ko talaga, ang may leverage yung babae, hindi yung lalaki. So ito yung mga lalaking simp. Ito yung mga lalaki ng piplis ng babae para maibigay niya yung pangangailangan ng babae at para hindi siya iwan, gagawin niya lahat. Kahit na i-kiss niya yung puwet ng babae or kahit na ipatouch niya yung girlfriend niya sa iba. And this is a fucking mental problem na, mga Ropa. May psychological effect na yung panonood ng corn, di ba? Kasi talagang hindi ako naniniwala na hindi ka nanonood ng corn pero kaya mong gawin yung mga ganitong bagay. And saan ka kumuha ng lakas ng loob, di ba? Wala naman nakatutok na baril siguro sa ulo niya, di ba? Na pag hindi mo to ginawa, puputok ko tong baril, di ba? And sabi mo nga after a month, di ba? Or after ilang months, tsaka siya nag-reach out uli. And ang reach out pa niya is about sa 3, di ba? So yun, para sa akin, Ropa, wag mo nang ituloy. And it's a good thing na you can consider yourself as attractive person because siguro pinakita nung tropa mong lalaki yung picture nyo dun sa girlfriend niya, pinamili. Putang ina, ang sagwa pa rin, di ba? Tsaka nga, dun din ako curious I mean, ba't ikaw yung pinili sa dinami-daming rider, di ba?
Or dahil close lang kayo? Or pinamili ba niya yung girlfriend niya kung sino pwedeng sumali sa kanilang dalawa? 'Di ba? Doon ako curious eh. Anyway, para sa akin ulitin ko, it's a big no-no. And wag mo na ituloy, Ropa, because it's a waste of time and hindi mo rin alam kung ano yung pwedeng maging outcome. And like I said, hindi mo dapat ibinababa yung level mo sa ganyan. And ang tinitignan natin dito is yung how men protect women, di ba? Pero sa mga ganitong pagkakataon, hindi niya na napoprotektahan yung girlfriend niya. Kaya nga like I said, mas maniniwala ako kung hindi niya girlfriend yung babae, pero girlfriend niya. So ibig sabihin, there's a problem, di ba? And I don't want you to be part of it, Ropa, kasi baka maging normal sa iyan. And eventually maisip mo, paano pag tinanong ka ng kaibigan mong lalaki na, how about bro yung girlfriend mo, ano yung fantasy niya? Di ba? Let's say ginawa nyo, tapos magiging group na. So, mag-iiba, di ba? So, hindi magandang isipin na aabot sa ganun, di ba? Though, syempre, anything can happen, pero yun nga, like I said, wag mo nang simulan kung alam mo na alanganin ka. And para sa akin, hindi ko na rin talaga sisimulan. Kung single ka, tapos single yung lalaki, tapos single yung babae, all you guys are single, maybe pwede pa. Pero kung girlfriend niya, come on man, you know how to be territorial. So ibig sabihin doon, hindi niya na pinoprotektahan yung girlfriend niya. And I don't want you to put yourself in that kind of situation na hindi maganda. So ayun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be packing mysterious mga Ropa.